one of my favorite training. Kasi ako po, pag sinabing NDO, it talks about mentality. Napaka-importante kasi ng business natin. Kasi there's a lot of people in this business, sila, they have lottery mindset. Alam niyo yung parang tumaya ng loto. Yan. Okay lang ba kayo? Relax lang tayo ha. Walang power dito ha. Kung gusto nyo ng power, amoy nyo yung kilig ng katabi na. But anyway. So it talks about mentality. Kasi me personally, konting background lang. I started this kind of business 18. May mga 18 years old ko dito. Madami nila. O mga feeling 18 para magka-connect naman tayo. Sige na, mga feeling 18! Kapal ng mukha nyo. And so way back when I was 18 years old. So up until now, this has been the bread and butter of my family. May anak na kasi ako, tsaka may asawa na ako. So sa mga kapabaihan dyan, pasensya na po. Hindi ka na. Kidding aside, it talks about mentality. Sabihin nyo mentality. So for me, hindi ko alam if you have the same mindset. Pero sa akin, napaka-importante ng mentality. Kasi there's a saying nga that we are only 6 inches away from becoming successful. So sabihin nyo, 6 inches. Mas malakas. So para maging successful ka pala, ang distance lang, 6 inches lang. Can you imagine there's a lot of people nagta-travel pa all over the world. Minsan nag-abroad pa para lang makuha yung success na gusto nila. Pero hindi natin na-realize na ang success pala, everybody say success. Ang success pala, ang distance natin, 6 inches lang. Some of us, mas malalaki pa yung size ng paa natin. Tanungin niyo ako bakit? Mas malakas. O kasi ang distance ng dalawang tenga mo, 6 inches lang. Eto. Hawakan niyo po yung ulo niyo. Sige na, tayo lang naman. Yan. Mga utu-utu talaga kayo, no? Eto po. Sabihin niyo, eto. Oh, ito yung magiging dahilan para maging failure tayo sa business. Ito din yung magiging dahilan para maging successful tayo. And as I've mentioned a while, a lot of people who join, they have lottery mindset. They're hoping and praying na sana maging successful sila sa AGG. Now, don't get me wrong, ha? Hope and prayer, napaka-importante po nun. Dadating tayo sa point, yun na lang yung pinangahawakan natin para maging successful tayo. Pero, if you're going to ask me, one of the key para talaga maging successful sa business natin, hindi lang hope, hindi lang prayer. Diba? Ang kailangan natin is conviction. Sabihin nyo conviction. So sabi nga dito, as a man thinketh in his heart, so is he. I'm not being biblical here, may kanya-kanya po tayong religion. So pag sinabing thinketh in his heart, sabihin nyo heart. Yan, hawakan nyo po yung dibdib nyo. Yan. Yung mindset mo daw o yung belief mo, nasa puso mo na. Okay lang dito. Kumbaga conviction na siya. Pag sinabing conviction, unshaken belief na. Kahit anong mangyari, 100% sure ka magiging successful ka. Now, this is one of the best thing about this training. Kasi tatanggalin yung hope, tatanggalin yung prayer natin. Magiging certain tayo, magiging convicted tayo na 100% sure ako, regardless of whatever challenges that I'm going to face, magiging successful ako dito sa AGG. Naniniwala ba kayo doon? O, tignan mo nga yung katabi mo, tignan mo. Yan na ba yung susunod na successful dito sa AGG? Yan na ba yung susunod na car achiever natin? Oo, tignan mo. Yan ba yung susunod na magiging top 50 ng AJG? And so that's what I want you to experience, guys. Yung conviction. Sabihin nyo conviction. Ayan, gagalaw na yan. Ayan, so pag sinabing conviction, unshaken belief. Oo, hindi ka na nasi-shake. Oo, kasi di ba there's a lot of experiences sa business natin. Sino pa dito na-reject na? Taas kamay. Ayan, di ba sarap sa feeling? Di ba ang saya pag na-reject ka? Di ba yung non-reject sa'yo, gusto mo saksakin talaga. Hindi, biro na. Di ba, madidiscourage ka, mamaya pag-uusapan natin yan. Pero no matter what, unshaken yung belief mo. Di ba? Sabi nga sa Bible, again, I'm not being biblical, may kanya-kanya tayong religion. Walk by faith, not by sight. Di ba kasi minsan tayo sa business natin, since hindi pa okay yung mindset natin, ginajudge natin yung business natin based on sa kung ano nakikita natin. And there are times, yan, sa mga first-timers, bago pa lang sa ganitong business, yung expectation mo, tsaka yung reality na na-experience mo, magkaiba. Nung present sa'yo yung business, parang andali. Nung ginawa mo na, buwisit, ang hirap pala. Tama po ba? Tama po ba? So, ang purpose ng training na to is to align our mindset. Ako kasi naniniwala ako. Ako lang naman to, hindi ko alam kung pare-pares tayo. Ako naniniwala ako, success is not our problem. Sabihin nyo, problem. Pagdating sa success, sabihin nyo success. Mas malakas. O, paano nyo sasabihin yung success pag Millionaires Club member na kayo? Sabihin nyo success. Yan. Diba? Pag sinabing success, hindi natin problema yun.
Hindi po. Hindi talaga. Oo, pag sinabing success, hindi problema yun. Wala namang create si Lord ang purpose masira. Lahat po ng create sa mundo, intentional siyang create. May purpose siya bakit siya create. Nagigets niyo yung point? So pagdating sa success, hindi na, kunyari, yung upuan, create naman yan para maupuan, hindi lang para, alam niyo, wala lang, create lang. Di ba? Nagigets niyo? Kunyari, yung damit natin, hindi naman to create para wala lang. Siyempre, kailangan maging mukha tayong pogi, saka mukha tayong maganda. Tignan mo nga yung katabi mo, mukha bang pogi yan, mukha maganda yan. Di ba? So, create yan para maging maayos yung itsura natin. Di ba? Maging fully clothed tayo. Tama po ba? So, same goes with us. Ganun din. Create tayo ni Lord para maging successful. Mamaya pag-uusapan pa natin yan later. But, the thing here is, even if may potential ka na maging successful, pero pag mali ito, baliwala rin. Di ba meron ng kwento po dyan eh. Ayan. Mamaya na yan. Ayan. May kwento dyan eh. Merong isang, tawag dito, yan, merong isang elepante. Nakakita na kayo ng elepante. Pumipiyok din. Nakakita na kayo elepante. Ayan. Merong isang elepante. Yan. Elepante yan ha. Huwag kayong judgmental sa drawing. Yan. Elepante. Mukhang daga ay buwisit. Pero archaeologist, nakakita siya ng malaking elepante nasa zoo. Mahilig yung archaeologist sa zoo. So pumunta siya ng isang zoo, nakakita siya malaking elepante. Hindi siya natakot dun sa laki ng elepante. Natakot siya kasi yung elepante ang laki pero yung kadena ang liit. Tapos yung pako, ito pa. Yan. Sabi nung, pag ito sumipa, tanggal to. Pag ito natanggal, makakawala. Kasi yung elepante may sungay pa yan eh. Alam niyo yung sungay? Yung tas? Sabi niya, pag ito nakawala, yari. Masisira yung credibility ng zoo. So, pinuntahan ng archaeologist yung zookeeper. Sabi niya sa zookeeper, Sir, yung elepante sa labas, ang laki. Kamukha ng katabi ko. Sabi niya, tanggalin niyo yun doon. Yung pako, ang liit. Tapos yung kadena, ang liit. Pag sumipa yun, tanggal yun. Diba, baka pag nakawala yun, masira yung credibility ng zoo, madaming mamatay. So sabi niya, tanggalin mo yun doon. Tapos ang ginawa ng zookeeper sa kanya, tinawanan lang siya. Sabi niya, Sir, huwag ka mag-alala. Hindi mawawala, hindi makakawala yun. Tapos sabi nung archaeologist, sabi niya, hindi sir, ang laki ng elepante. Pag yun nakawala, may sungay pa, madaming mamamatay. Tapos sabi nung zookeeper, sir, wala nga, hindi nga makakawala yun. Sabi ng archaeologist, bakit? Sabi niya, sir, yung elepante, nung bata siya, yun na yung kadena niya. Tinatry niyang makaalis, hindi siya makaalis. Kaya habang tumatanda siya, sir, niniwala siya na kahit anong gawin niya, hindi siya makakaalis. Yan. Kaya hindi makakawala yun, sir. Tapos na yung kwento. So, anong moral lesson ng story? Your mentality creates your reality. Kung ano yung pinapaniwalaan mo, yun yung nagiging buhay mo. Kaya there's a lot of people na sa AGG tuwang-tuwa sila, pero it talks about mentality pa rin. Madaming tao gustong kumita ng pera. Pero unfortunately, ang paniniwala, mahirap kumita ng pera. Labo naman nun. Tama ba? Diba? So gusto mong maging mayaman, pero ang paniniwala mo, mahirap kumita ng pera. Diba? Tapos gusto mo lumaki yung grupo mo. Diba? Ako na yung pinakamalaking grupo sa team namin. Power! Tapos pag tinanong ka, nasaan invite mo? Hirap kasi mag-invite. Ang labo. Opposite. Diba? Especially tayong mga Pilipino, mali pa naman yung mentality natin. Kasi you have to understand, the society is programmed for us to fail. Nasinok pa ako dun ha. Oo, ang society, it is created to fail us. Hindi para maging successful. Kaya nga majority ng tao sa mundo, imagine nyo, 3% lang yung mayaman out of the 8 billion population in the world. 97% medyo hikahos sa buhay. Kasi we are programmed to fail. Kaya pag hindi natin inayos yung mentality natin, yung mindset natin, kahit nasa AGG tayo, hindi hirapan tayo. And that's the purpose of this training. Diba? Yung maging, alam niyo yung 100% sure kayo, please, maging sure po kayo no matter what. Oo, kasi lahat naman ng gusto natin, tapos na, ibibigay na lang sa atin. Tama po ba? So pag naging sure ka na makukuha mo kung ano yung gusto mo, hindi ka tataob sa ganitong business. Diba? Ayusin natin siya, and that's the purpose of this training. Okay po ba yun? Kasi if you're going to ask me, what's stopping us, or what's keeping us from achieving our goals in our business, there's a lot of things po.
Madami. Ako pag tinatanong ko yung tao, ano po yung opposite ng success? Mas malakas. Wala pong tama, walang maling sagot. Yung sa tingin nyo lang, ano po yung opposite ng success? Mas malakas. Ang opposite ng success po, fear and doubt. Oo. Kasi we have to fail para maging successful po tayo. Wala pong tao na naging successful na hindi nag-fail. Kahit tanungin nyo po yung mga top earners natin, 100% sure ako, dumating yun sa point na gusto na nilang tumigil, pero tinuloy pa rin nila. There's a point na nagkamali yung mga yon. Nung nag-present yun, na-reject din yun. Pinagtawanan din yun. 100% sure ako nung nag-present yun, nagmukhang tanga yun. Pero hindi sila tumigil. Kaya lagi nating i-mindset, ang opposite ng success, it's fear and doubt. Especially sa business natin. Okay lang ba kayo? Relax lang tayo. Yung iba nagagalit. Nama. Diba? So, what's keeping us is fear and doubt. Lagi nang tatanda, magkakamali po tayo. Kasi there's a lot of people, takot, number one, sa business natin, takot ma-criticize. Di ba? Yung baka mapahiya sila sa business natin, pag sinira nila sa ibang tao, baka kung ano-ano sabihin, especially pag narinig mo yun, ayoko yan, scam yan. Di ba? Okay lang ba talaga kayo? Di ba? Takot tayo ma-reject. Di ba? Rejection, sabihin niyo rejection. Mas malakas. Madaming tao i-criticize ka talaga, hindi naman tayo pare-parehas ng opinion, hindi naman tayo pare-parehas ng mindset. Secondly, lahat tayo ma-reject. Sino po yung sa inyo hindi na-reject? Sila. Kasi believe po ako sa inyo, lahat ng prenesenta nyo, oo, pataas yung income nyo. Magugulat kayo nun. Nasa langit na kayo nun. Kaya ka pinagbibigyan ni Lord. Mamatay na to. Oo mo na. So madaming tao ma-reject. There's a lot of people, especially pag first timer ka. Kunyari first time mo mag-present, madaming tao hindi talaga maintindihan yung presentation mo. Of course, people will not join to those things that they don't understand. English yun eh. Kanina ko lang pinag-aralan yun eh. Diba? Pag hindi talaga naintindihan ng mga tao yung pinapresent mo, kasi first timer ka pala, okay lang yun. Mari-reject ka talaga. That's part of the business. Pag sinabing rejection, sabihin nyo rejection. Rejection means there's something that you don't know. May hindi ka pa alam. So, aaralin mo lang. Hindi mo pa alam mag-close. Hindi mo pa alam mag-handle ng objection. Hindi mo pa alam yung mga produkto natin. Hindi mo pa alam yung marketing plan, etc. Kaya when you present it, may doubt pa. So, ikaw mismo, nagda-doubt. Pag presentan mo, alangan umuo yun. Siyempre, magda-doubt din yun. So, rejection is normal. Sabihin nyo normal. Kaya nga may tinatawag na law of averages. Sabihin nyo law of averages. Pag sinabing law of averages, sa 10 kakausapin mo, isa lang yung oo. Okay lang ba kayo? Isa lang yung oo. Sa 10, sabihin nyo 10. Sa 10, isa lang yung oo doon. Ang tawag doon, easy customers, madaling customer. Yung mga tao na makikita mo na yung kahit anong opportunity, basta naghahanap sila opportunity, i-grab talaga nila regardless kahit ano man yan. So, isa out of 10. 7 out of 10, hard nose. Sabihin nyo, hard nose. Yung kahit yung produkto mo bumubuhay ng patay, ayaw nila nun. Yun talaga yung mga tao na ayaw. Sabihin nyo, ayaw. Aayaw talaga. Diba? Pero 2 out of 10 are medium customers. Pag sinabing medium customers, you have to be skilled enough para mapa-oo sila. Nagigets na yung point? So kaya rejection is normal. Sa simula, marireject ka talaga madaming beses. Pero pag gumagaling ka, ayan, ino pala dito. Pag gumagaling ka, umuoo na yung mga kausap mo. Nagigets na yung point? So it's normal. Sabihin nyo normal. Madaming tao takot mag-fail. Madaming tao takot ma-misunderstood, especially sa business natin, no? And kung katulad ko kayo ng mga barkada ko po is medyo hindi maganda yung buhay. Tapos ikaw yung sa barkada, ikaw yung nangarap, mami-misunderstood ka talaga. Kasi pag nag-AGG ka, iba yung wordings mo eh. Di ba? Iba na yung mga terminology mo eh. Di ba? Medyo positive ka na mag-isip. Kung negative yung mga barkada mo, mami-misunderstood ka talaga. Dati sa mga barkada mo, walang may pangarap. Pero damay-damay lang. Di ba? Yung araw-araw, magkikita kayo pag nagtanungan. Hindi pangarap yung pinag-uusapan. Anong kaalap yung iinumin? Tama ba? Tapos pag nag-AGG ka, na-open yung mind mo, pwede palang mangarap. So pag sumasama ka sa kanila, usapang pangarap na yung bukong bibig mo. Diba? Kailan kaya tayo magkakasasakyan? Sabi ng barkada mo, shot mo na. Kulang lang sa alak yan. Tama ba? Kung misunderstand ka talaga eh. So there are times yung mga barkada mo, nalayo sa'yo. Di ba?
That's another fear of being left out. Kasi feeling mo yun lang yung barkada mo. Hindi mo alam, pag nag-AJJ ka, mas madami pa yung magiging tamang barkada mo. Tama ba? So, ayan, fear of embarrassment. Nahihiya kang mapahiya. And, okay lang ba kayo? Oo, kaya ako po lagi ko sinasuggest, kunyari kung yung apply nyo pa rin po yung nagpe-present para sa inyo, dapat matuto kayong mag-present na ng kayo na. Oo, parang awa nyo na po yung apply nyo, may sariling buhay yan. Oo, tignan nyo yung apply nyo. O coach, mentor, kung ano man yung tawag nyo. Sabi nyo, apply. Tignan nyo. Sabi mo, next time, ako na magpe-present sa prospect ko. Yung iba ayaw no? Sabi, no. Oo, kasi minsan ako po na-experience ko po, napahiya talaga ako. Nakakahiya talaga. Yung first time ko mag-talk, minsan pa naman yung mga coaches, mga mentors, mga upline, may topak yan minsan eh. O yung bigla-bigla ka na lang tatawagin, tapos pag-sharein, sino naka-experience na gano'n? O, di ba ang sarap sa feeling? Gusto mo sapakin yung upline mo no? Hindi po sumumpangahan no? Anyway, yung pinagsalita ka, tinawag ka out of nowhere, may mag-share, tapos ikaw pala. Ako na-experience ko po yun. Oo, talagang talaga, naka-live pala sa Facebook na. Mukha talagang ewan. Nagpapahiya, nakakaya talaga. Oo, yung mic, gawakan ko, nagkabuhay. Oo. Sobrang kaba ko, nagkabuhay siya eh. Narinig ko, lumakas eh. Ganun talaga eh. Oo. Sarap ng kape ni mama. Oo. Yan, mga chismosa. Sarap ng kape. Wow, kitas nagsalita ako. Hindi ko talaga alam kung ano yung mga pinagsasabi ko. Dinamay ko si Pacquiao, si Bill Gates. Talagang nakakahiya talaga. Talagang nakakahiya. Talagang ako, pagkatapos ng sharing ko, dumiretso agad ako sa likod eh. Kasi nga, hiyang-hiya ako eh. Ang nasa mindset ko nun, kung ako yung nakakahiya dun sa nag-invite, saka kung ako yung first timer, hindi talaga ako mag-join. Ano pinagsasabi ko dun eh. Di ba? Tapos pagdating ko sa likod, may bulero pa. May pumalakpak naman after ng sharing. Isa. Yung iba itsura, katulad ng mga itsura nyo. Ganyan din. May pumalakpak naman isa, yung upline ko, pagdating sa likod. Tapos di naman siya nakinig. Oo. Kaya nagko-close ng prospect. Galing ko, di ka naman nakinig. Di ba? Di ba power ko? Yeah, ikaw next time. Sabi ko, ako na. Oo, tapos after that, sunod, sabi ng upline ko, mag-present daw ako sa stage. Sa ganito. Ito. Nakakaya din. Yung bilog ko, bilog eh. Oblong brad eh. Araw eh, ganyan yung bilog ko. This is you. Oo, tapos buong presentation ko, nakatalikod ako eh. Tapos walang power closing. Oo, tapos yung closing ko nun, kung gusto nyo pong sumali, kayo po bahala. Tapos umalis na ako. Ganun ulit. Dating sa dulo yung upline ko. Until such time, yung, alam mo yun, nasanay ka na. Kasi ako pumasanay ako sa presentation one-on-one. Pero pag group presentation yung ganito, tatay hindi pa ako sanay. Nasanay lang. Tama? So kaya ganun din tayo. Huwag po kayo mapahiya. Ano ba kayo? Tanungin niyo ko bakit? Wala pong perfect na tao. Wala. Lahat tayo magbabaho utot natin. Some of you kanina pang umaga. Some of you kanina pa ako nag-joke dito matawa. Hindi lang utot mabaho sa inyo, pati hininga na. Nagsasalita. Tama ba? So okay lang yun, mapahiya kayo. Hindi tayo gumagaling eh. The more na ginagawa mo yung isang bagay, it is the hardest at first time you do it. Ang pinakamahirap, yung pinakasimula. Pero pag ginawa mo na siya ng paulit-ulit, nagiging madali na siya kung kahit nakapikit ka na, kaya mo nang i-present kung ano yung ginagawa mo. Sinabi ko sa buhol yan, sigawan sila. Oo. Oo. Sinabi ko dito sa head office, sabi na, wala saan na ba yung mga vice president? May gets niyo yung point? So lahat po tayo, sabihin nyo lahat. Ako po, I would suggest lahat na dapat dadating sa point, lahat tayo, kaya nating i-present yung business natin kahit wala yung upline natin. Di ba? So, dapat dumating tayo dun sa point na yun. Pumipiyok talaga ako. Di ko alam kung bakit. May binata.
Di ba? So, okay lang yun. Okay lang mapahiya. Okay lang magkamali. Kasama po yun sa business natin. Huwag po kayong matakot kasi yung iba natatakot eh. Sa utak pa lang nila, takot nang gawin yung isang bagay. Hindi pa nga nag-i-start, hindi na ginagawa. O at least ikaw, pag napahiya ka, lumalakas na yung loob mo. Sila hindi pa magaling, eh napahiya ka na madaming beses. Ikaw magaling na, sila hindi. O, diba ibang level ka na. O, nagbabago ka na. Nagigets niyo yung point? So, kaya dapat, tignan mo ulit yung upline mo. Sabi mo, upline. Sabi mo, I don't need you anymore. Wag. Okay po ba yun? So, part po yan. Sabihin nyo, part. Lahat ng fear, lahat ng doubt na na-experience natin, sa simula, pag sinabing simula, hindi yung baguhan ka pa lang. Kasi ang fear at doubt, hindi po nawawala yan. Lagi nyo pong tatandaan yan. Sabihin nyo, fear. Doubt. O hindi po nawawala yan. Tanungin nyo ako bakit. O kasi as you progress, umiibang level ka eh. So ibang level ng fear, ibang level ng doubt. Okay lang po yun. Uy! Okay lang ba kayo? So hindi po yan nawawala. Parte na yan ng business natin. Una, magda-doubt ka kung kaya mo mag-10,000. Nakahit ka ng 10,000. Tapos, siyempre, gusto mo mag-level up. Sabi mo, yung 10,000 ko, gusto ko gawing 100,000. O pag hinihit mo na yung 100,000, yung fear at doubt, nandun pa rin yun. Kaya ko ba to? Pero ipupush mo lang ng ipupush until such time, magugulit ka, may 100,000 ka na sa bibo up mo. Diba? Tapos kasama po, 100,000 ka na. Parang kaya ko 250 ah. O, may level na naman ng fear at doubt yun. Nakikits nyo? Hindi po nawawala yun. Kasi ang fear and doubt, indication yan ng comfort zone natin eh. Kaya ka nagda-doubt kasi hindi mo alam kung ano yung nasa next level eh. So pag nag-level up ka, yung fear at doubt, hindi nawawala yun. Kahit tanongin niyo po yung mga mayayaman, hindi nawawala yun. They just get used to it. Nasanay na sila na atakihin yung fear at atakihin yung doubt kasi alam naman nilang mawawala yun eh. May gets, no? So dapat dumating din tayo dun sa level. Regardless of the fear, regardless of the doubt, ginagawa pa rin natin yung AGG. Okay ba yun? So, ayan. So, fear and doubt, ang indication yan, lack of knowledge din. Okay? So, kaya ka natatakot, kaya ka nagdududa. Simply because, again, you don't know enough yet. Diba? Bakit ka ba nagdududa sa isang bagay? Kasi hindi mo siya naiintindihan. Pero once naiintindihan mo na siya, mawala na yung doubt. Parang ganito, 1 plus 1. Anong 3? Di ba, 1 plus 1? Oh, nag-doubt ba kayo doon? Nag-doubt ba kayo doon? Nagduda ba kayo doon? Natakot ba kayo sumagot? Kasi alam nyo na, 1 plus 1 is equals to 2. Kahit sa ang lupalop pa ng Pilipinas o lahat ng mundo lumipat, 1 plus 1 is 2. Kasi simula kabata hanggang pagtanda, sinabi sa'yo, 1 plus 1, 2, 1 plus 1, 2, 1 plus 1, 2, 1 plus 1, 2. So, hindi na siya belief, conviction na siya. Pag may nagsabi sa'yo, 1 plus 1 is 3, tago mo, yeah. Naka-live tayo. Nagigets yung point? Nagigets, no? Same goes with us, ganun din. Sa business natin, yung fear and doubt, hindi nawawala. Pero that's an indication of lack of knowledge or ignorance dun sa ginagawa mo. Okay lang po yun. Wala pong pinanganak, nagne-networking na. Nagda-direct selling na. Pero pag ganito dito, yung pagkabas mo pa lang sa sinapupunan, di ba yung paglabas mo, power! Wala naman po, no? Di ba? Yung tipong paglabas mo, hindi ka na nagsasalita, naglalakad ka na. Di ba? Tapos hindi unga yung sinabi mo, 1-8. Di ba? Dok, 1-8. Di ba? Paglabas mo, hindi ka gumapa, hindi ka umiyak eh. Paglabas mo, no, talagang naglakad. O, Dok, muna na ako. Walang ganun. Pag pinanganak kayo, tapos naglalakad na kayo, hindi kayo takot, sana kayo. But anyway, wala po. Sabihin nyo, wala. So lahat po tayo, we're going to start somehow ignorant sa ginagawa natin. Okay lang yun. Sabi mo sa katabi mo, okay lang yan. O, wala pong pinanganak na magaling na agad. Di ba? Walang pinanganak, magaling na magsalita. Walang pinanganak, magaling na magsulat. Walang pinanganak, magaling na magbasa. Walang pinanganak, magaling na maglakad. O whatever it is that we are doing right now, di tayo pinanganak na kaya na natin gawin yan. Inaral lang natin. O, kaya nga, ang lack of knowledge tsaka ang ignorance, parang sakit sa utak yan. Sabihin nyo, sakit. Mas malakas. O, sakit sa utak yan. Kumbaga, di ba, ang sakit sa katawan, may lagnat ka, may antidote doon, may gamot. Di ba? So, pag inuubo ka, may gamot doon. Pag may sakit ka, physically, may gamot doon. Financially, may gamot din yun. Lahat may gamot.
Tama? Ito, may gamot din yan. Ang gamot niyan, good learning and listening attitude. Ako po, if you're going to ask me, ako lang naman to, no, may kanya-kanya tayong perspective sa buhay. If there's one skill na gusto ko pong matutunan nyo, na talagang pwedeng makatulong towards our success, is good learning and listening attitude. Oo. Yung medyo mahilig po tayong mag-aral. Kaya nga congratulations to each and every one of you. Nandito kayo sa NDO po natin. Palakpakan mo nga yung sarili mo. Yan. Kasi iba yung learning and listening attitude. Isa po natutunan ko sa apply to business. Iyan, hindi lang buhay. PS din in life. Oo. Sa buhay daw, kailangan medyo maging estudyante tayo. Maging student ka daw. Kapag atakihin mo yung buhay as if you're going to learn a lot. Kasi that's how life works eh. Di ba? Okay lang ba kayo? Oo. Kaya pag hindi tayo natututo, medyo nahihirapan po tayo. Kumbaga ako kasi ang pananaw ko, ako lang naman to, no? May kanya-kanya tayong pananaw. Parang laging ganun, no? Bahala kayo sa buhay, no? So ako kasi ang thinking ko sa buhay, lahat ng mayaman, lahat ng mas successful kasi sa akin, may alam sila na hindi ko alam. So ang gagawin ko lang, aalamin ko lang kung ano yung ginagawa nila. Para kung ano yung nakuha nila, tama ba? So, kaya pag hirap ka na ginagawa yung isang bagay, ibig sabihin lang nun, hindi mo siya alam kung paano gawin. Madami kasing tao, hindi naman excuse, no? Hindi naman natin excuse, no? Pero ang bilis nila, mahirap mag-invite. Hindi mahirap mag-invite. Hindi mo lang alam kung paano. O baka wala kang script. Paano ka mag-open? Hindi mo alam kung ano yung offer mo, business ba o yung products or services natin. Di ba, mahirap ma-prospect. Hindi mahirap ma-prospect. Hindi mo lang alam. Kasi lahat ng mahirap, lahat ng hindi mo kaya, ibig sabihin nun, hindi mo alam. Pag inalam mo, magiging madali siya. Parang first time mag-commute. Naalala niyo yung first time kayo mag-commute? Kapag commute na kayo malayo, di ba anong naramdaman? Di ba natakot ka? Di ba pagkasakay mo sa bus, o kaya basta van, o whatever, layo ng biyahe mo. Pagkasakay mo sa bus, kakasakay mo lang, tapos tanong mo na dun sa conductor, kuya, malapit ako. Di ba? Tapos maya-maya, kuya, malapit ka. Tanong ka ng tanong. Di ba? Pero nung nakapunta ka dun sa pupunta mo, safe ka. Nakauwi ka, buhay ka. O nung bumalik ka, takot tsaka duda ka pa rin ba? Nahirapan ka pa ba? Kasi alam mo na eh. Tama? So, ganun lang. Tara na, uwi na tayo. Ganun. The more you, di ba may kasabihan, the more you learn, o ganun lang pala kabilis eh. Oh. Sa mga first timers, baka nagpataka po kayo, may sumisigaw ng tama, tama. Oh, kinausap ko na po yan beforehand, ha? May bayad po yan mga 500 isa yan. I-gets nyo? Isipin nyo, lahat ng mahirap, lahat di mo kaya. Mahirap mamurot. O di mo lang alam. Tapos kahit inaaral mo, kasi pag sinabing good learning and listening attitude, pag sinabing the more you learn, the more you earn, lahat ng inaaral mo, dapat ina-apply mo. Ganun lang yun. Hindi puro aral lang, ha? Oo, knowledge is knowing. Application is learning. English din yun. Kanina ko lang napakinggan yun. Yung mga sumisigaw, mahal po yan. 1,000 yun. Mga 1,500 yan, ha? 1,500 ba? 1,500. So knowing, di ba? Knowledge is knowing. Application is learning. So pag sinabing the more you learn, the more you earn, ibig sabihin, yung mga inaalam mo, inaaral mo, ina-apply mo, hindi dito natutong mag-bike kasi nagbasa siya kung paano mag-bike. Tapos tinuruan siya kung paano mag-bike. Di ba hindi? Kaya ka natutong mag-bike kasi nag-bike ka. Tama? Tama po ba? Tama ba? Paglangoy. Di ba? Hindi ka naman nagbasa. Hindi ka naman nanood. Di ba? Paturo ka siguro. Pero bottom line, kaya ka natuto kasi nanood ka. So when you learn, you apply it, ha? Hindi lang basta-basta yung narinig mo dito, isusulat mo, tapos lalabas mo dito. Hindi, i-apply mo. Okay ba yon? I-apply nyo po. Promise, you will never go wrong. So, apply lang ng apply. Sabi mo sa katabi mo, i-apply mo kasi. O, sabi mo din sa nagsabi sa'yo, sabi mo, ikaw din, tanga, apply mo. Tagal mo na dito. So, apply lang. Okay ba yon? O, kasi alam nyo, guys, baka minsan yun na lang yung kulang. Oh, kasi itong itatopic ko, alam nyo na ito eh. Oo nga. Ang tagal nyo na pinag-aralan to eh. Minsan kulang, application na lang. O baka yun na lang. Tapos pag in-apply mo, yung 1 million sa Bibo mo, makikita mo na 1 month from now. Di ba? So wag po kayo mapagod, paulit-ulit. Okay po ba yun?
O kasi there's power in repetition. Kailangan talaga paulit-ulit eh. Di ba? Huwag po kayong mapapagod ha. Don't get tired. Kaya ako po lagi sinasuggest learn how to parang have variety when it comes to learning. Try nyo magbasa din ng libro. Ang sarap po magbasa ng libro. Ako po hindi pa ako nagbabasa ng libro. Medyo na hook lang na na-involve ako sa ganitong business. Kasi di ba sabi nila, pag nag-exercise ka, it's for the body. When you read, it's an exercise for the mind. There's a study nga, yung mga tao, 30 minutes lang nagbabasa every day. After 1 year, lumalaki yung utak nila. Oo. Tapos ang malupit, after 1 year, 30 minutes a day, non-stop yun, discipline sila. 30 minutes a day, after 1 year, times 2, some of them, times 5 yung income nila. Oh. Just simply by reading books. Oh, kasi pag nag-aaral kayo, lagi niyo tatandaan, pag nag-aaral kayo, sabi dito, ayan, ako po kasi, when you learn, you invest. Sabi niyo invest. Whatever you do, you invest into something. You invest into your distraction. Pag nag-invest ka sa distraction mo, hindi mo ginagawa yung business, lalaki yung distraction mo. Tama po ba? O pag nag-invest ka sa business natin, tapos tinanabaho mo, lalaki yung business mo. Pag nag-invest ka sa sarili mo, both lalaki yung income mo, pati yung business mo. Kasi sabi nga dito ni Warren Buffett, the best investment you can make, 100% sure, walang talo regardless of the economy. Ayan, investment in yourself. The more you learn, mas malakas. Oh, the more daw na natututo ka, the more na kumikita. Kasi pag nag-aaral tayo, tas ina-apply natin yung learnings natin, yung knowledge natin, alam nyo nangyayari? Nagiging ibang tao ka na. Iba ka na mag-isip, iba ka na magsalita, iba na yung mindset mo. Oo, yung body language mo, mas may kumpiyansa ka na sa sarili. Kasi nagbabago yung perspective mo sa buhay, mas gumaganda eh. Diba? Pag naintindihan nyo po yung business ko po, pag naintindihan nyo yung business natin, diba more than the products, more than the marketing plan, ang business po natin, transforming people's lives. Transformation. Pag binabago mo yung sarili mo, yun yung totoong negosyo natin. Kaya pag titignan mo po yung mga successful na tao, kung sino sila nung nag-start, ibang tao na sila naging successful sila eh. Kasi mas naiintindihan mo eh. Mas naiintindihan mo yung mga kailangan mong gawin, mas nagiging narrow, pag nag-aaral ka eh. O hindi ka sabog-sabog eh. Hindi ka kung saan-saan, hindi ka nanonood ng TV, hindi ganun eh. Hindi kung ano-ano yung information eh. Kumbaga kung ano lang information na kailangan ng business mo, yun lang inaaral mo eh, tapos ina-apply mo, nagugulat ka na, babago ka na. Oo, dati takot ka, ngayon hindi na. Dati negative ka, ngayon positive na. Kasi iba na eh, ibang information na yung pinapasok mo sa utak mo eh. Nagigets nyo? Oo. Dati hindi ka marunong mag-present, ngayon marunong na. Di ba? Dati pag tinatanong ka ng pag inutan sa kanang apply mo mag-speak, ngayon, dati talagang nahihiya ka pa eh. Ngayon talagang, ako na, di ba? Ako na. Kaya ko na yan. Di ba? Ako na mag-present. Oo. Pero walang commitment kung may sasali. Basta ako na mag-present. Okay lang po yun. Di ba? Huy. O pag nag-present ka, walang sumali. Bakit? Yun lang ba yung kausap mo? Ang dami-dami prospect sa mundo eh. Pag nagkamali ka, di okay lang. At least nakapag-practice ka. Diba? Oo. Tsaka may mga tao talaga. Brad, 2,000 na yan ha, medyo. Oo. Nagigets sa yung point? Yeah. Huwag kayo matakot mag-aral. Sabi nga ni Jim Rohn, di ba? If you want your life to change, you have to change. O paano mo mababago yung sarili mo? Invest in yourself. Mag-feed ka ng bagong learnings. Mag-feed ka ng bagong information. Oo, kaya nga napaka-importante ng training na to kasi yung basic in life on how to become successful, yun yung pinag-uusapan natin eh. Ito pa malupit, walang bayad. Nagigets, no? Walang bayad. Sa labas, babayaran pa to natin eh. Diba? Dito, libre lang. Pag naging member ka ng AJG o whatever your team is, libre na yung ganitong training. Sa labas, binabayaran po to. Ang mahal po ng ganitong training. Kaya mamaya, si Sir Mark, may basket, lalabas, gaganon po yan, ha? Donation eh, biro lang. Nagigets na yung point? Yan. Kaya dito pa lang, medyo sold out na. Ako po kasi medyo pagdating sa NDO, ito talaga yung tinatakel ko eh. Oo. Kasi lahat ng pag-uusapan natin, the rest, basta mahilig kayo mag-aral, automatic eh.
Oo, yung attitude mo, mababago talaga eh. Oo. Kaya yung lahat mababago talaga. O, tignan mo yung katabi mo. Mukha bang learner yan? O, pag learner yan, Hall of Famer na natin yan. Diba? Kaya wag kayong mapagod mag-aral. O, there's a study na ang brain natin na di-develop hanggang 27, 28 years old lang. Oo. Yung mga 30 years old, napalunok ka. Sabi nung 30, oh, paano naman kami? Hindi po totoo. Hindi po totoo yung ganong study. Yung sinabi ko sa inyo na 30 minutes a day, majority of them 30 years old and above. 30 minutes in 1 year, tuloy-tuloy, times 2, times 5, some of them times 10 yung naging income nila. O, ganun ka-powerful yan. Oo, kasi when you invest in yourself, alam nyo nangyayari? Nagiging valuable ka. Oo. Nagiging valuable. When you invest in yourself, nagiging valuable ka. Ang pera po, pag naiintindihan nyo, pumupunta sa isang bagay na may value. Pag walang value yung isang bagay, hindi pupuntahan ng pera yun. Ganun lang kabilis ang pera. Oo. Kaya nga, money is not something that you do. It's a skill that you learn. English din yun. Kanina ko lang din nabasa yun. So, ang pera pala, hindi siya yung ginagawa mo. Ang pera, yung skill na natutunan. Paano ka ba natututunan ng skills? Yung mga natututunan mo, inaaral mo, pinapractice mo, kaya ka natututo, nagiging valuable ka. Yung ibang tao, hindi kayang gawin yun. Ikaw kaya mo kasi nag-aaral ka eh. So, nagiging valuable ka. Nagiging unique. Sabihin nyo, unique. O parang ganito, kunyari, Rolex. Ba't ang mahal ng Rolex? Sa anong relo to? O, sa quartz. Kung anong time sa Rolex, ganun din naman eh, not unless i-adjust mo. Nagigets na? Yes. O, ganun din yung time sa Timex. Pag bumili ka sa Shopee, yung GCash. Yung GCash na relo. Di ba G-Shock yun? Pinalitan na eh, GCash. Mamaya, basahin nyo ang slow talaga. Hindi, kidding. Di ba GCash na relo? Kung anong time, ganun din eh. Pero, bakit ang mahal ng Rolex? Ferrari, ganun din. Di ba? Pag bumili ka ng Ferrari, pagkamahal-mahal, parehas lang naman na nagagawa ng BIOS yun. From point A to point B. Tama? So, pero bakit ang mahal? Because value. Bakit ba nagiging valuable? Ito ang malupit. Ang value nakadepende sa uniqueness, tsaka rarity. Kaya mahal ang Rolex. Hindi naman siya commercially made. Pumunta kayo dito sa podium may Rolex, hindi kayo bebentahan kahit madami kayong pera. May pila. Tama? Pag bibili ka ng Ferrari, aantayin mo pa yun. Not unless second hand yung bilhin mo. Pero kung gusto mong brand new, aantayin mo pa. Kasi gagawin pa nila yun. That's how rare yung mga bagay na yun. Kaya mahal. Diba? Oh, dapat ikaw, maging rare ka din. Paano? Bigyan mo ng value yung sarili mo, mag-invest ka sa sarili mo. Kasi tanungin niyo ako bakit? Mas malakas. Oh, may isang bagay po si Lord na create na walang kaparehas. Kahit sino sa buong mundo. As in, wala. Wala talaga. Kahit saang mundo, wala. Tanungin niyo ako ano? Ano? Ikaw. Wala kang kaparehas, huy. Yes. Yung thumbprint mo, walang kaparehas yan kahit saan ka lumibot sa buong mundo. O ganun ka-rare. Grabe sinabi ko sa Cebu, sigawan sila. Oh. Nakaraan, galing ako Cebu. Grabe po, yung building nayanig eh. Oo. Wala kayong kwenta kausap dito. Can you imagine how rare you are? Ganun ka-rare, wala kang kapalit, priceless ka. Kaya when you learn, you invest into yourself, nalalabas mo kung totoong sino ka. Nagigets na po? Kaya wag nyo nga hayaan na kung sino-sino lang o anong information lang pumasok sa utak mo. Brad, rare ka eh. Yung Ferrari ba, dinadrive yun sa putikan? Yung Rolex ba, binabato-bato lang yun? Hindi. May place siya, dito lang. May place kung paano siya, alam niyo yun? Basta yun! I-stock. Nagigets nyo po? Kaya napaka-importante mo. Kaya wag mo hayaan na basura yung pumapasok sa utak mo. Ayusin nyo. Pag naayos nyo po to, game over na. Oh, ang problema natin, saan tayo magpapark dito sa AIC? Sobrang dami sa akin ng mga tao. Nagigets nyo? Kaya please invest in yourself. Please invest in yourself. Ikaw yung pinaka-rare na bagay na create. Wala kang katulad.
Kaya wag mong ilalang lang yung katabi mo. Kasi next time na katabi mo, may sariling sasakyan na yan. Di ba? O, tignan mo yung katabi mo. Tignan mo. Sabi mo, thank you, katabi kita ngayon. Sabi mo, pag nakagkasasakyan ka. Sabi mo, pag nagkasasakyan ka. Pasabay ako. Ay, mali. Convoy tayo. Okay pa ba kayo? Ayan, start na tayo ng training natin. Yan. Mindset lang yun eh. So sabihin nyo, attitude. Bilisan na natin para, yan, umakyat na po yung mga bibis natin. So pag sinabing attitude, ugali lang to. Sabi nyo, ugali. Okay lang, basic lang. Ugali lang to. Sabi nyo, ugali. Magpakabait lang po kayo. Sabihin nyo, tingnan nyo, sabi mo sa katabi mo, magpakabait ka na daw. Sabi mo, wag na masama yung ugali mo. Di ba? Malalaman mo yung katabi mo pag mabait yan, pag laging nakangiti yan. Kasi sa metaphysics, pag pag ang tao lagi nakasimangot, bad spirit yun. Tignan mo yung katabi mo, tignan mo. Nakangiti ba? Pag nakasimangot yan, bad spirit yan. Pero pag nakangiti yan, yayaman yan. Tignan mo yung katabi mo, tignan mo. Pag nakasimangot yan, sabi mo, lumayas ka, masamang espiritu. Hindi, kidding aside. Maging mabait lang po tayo. Okay lang po ba yun? Pag sinabing AGG, lahat ng leaders mababait, mapagkumbaba, humble, no? Yung walang yabangan. Di ba? Kasi ako lang naman to, no? May kanya-kanya tayong perspective. Nag-network din po kasi ako. There are times na pag sinabing networker or direct sales, network marketer, ang yayabang. No? No? Pero hindi naman. Mababait naman tayo. Kumbaga, pina-flash lang yung sasakyan para may ma-inspire na iba. Ganun lang, mabait lang tayo. Kumbaga dapat ang bukang bibig natin. Kung nakaya namin na simpleng tao lang, mas kaya nyo, mas magagaling kayo sa amin. Ganun. So, hindi, kidding aside. Wag. Pag nasa AGG, let's make it our character na kahit paano maging mabait ba? Mabait sa isa't isa. Yung tulungan. Tignan mo yung katabi mo. Yan yung tutulong sa'yo. Kaliwa kanan. Sabi mo, thank you. Tignan mo yung katabi mo. Sabi mo, thank you. Sabi mo sa katabi mo, ililibre kita mamaya. Sabi mo. Sabi na iba, wag. Hindi. Okay ba yan? Maging mabait lang tayo. Tapos laki yan. Pag sinabing attitude, it's our perspective. Sabi niyo perspective. Pag sinabing perspective, it's how you look at things. No, part yan
But anyway, alam mo regaluhan nila. Kunyari, nanay nila may birthday. Regaluhan, sasakyan. O, tapos yung sasakyan, hindi lang. Kunyari, Rolls Royce. Oo. Sarap no, regaluhan mo yung nanay mo. Rolls Royce. Yan lang kasi nakayanan ko. Oo. Ang malupit doon, parehas natin ng industry. Hindi ko po kayo hinahype. That's reality. You can research your own. Diba? Yung tipong yung Maserati sa kanila, normal lang. Pag sinabing Ferrari, normal lang. Ang normal sa kanila, alam nyo baliwan sa international network marketers? Bansa-bansa grupo. Ang usapan nila, I have big groups in Vietnam, I have groups in Indonesia, I have groups in UK, I have groups in US. Hindi na po usapan yung ganito yung marketing plan namin. Ito yung na-achieve ko. Wala nang ganun. Sila, groups. Tapos di ba tayo, nag-i-event tayo dito sa Philippines, yung mga grupo. Sila, nag-i-event sila on a monthly basis, iba't-ibang bansa. Kaya ganun din yung gagawin natin in the future. Ikaw, pag nag-group ka, iba-iba na. Okay ba yun? Kaya lakihan nyo po yung perspective nyo sa ganitong business. Baka kasi ang mentality ng iba, alam mo yun, 10,000 lang. Wag, ano po yun? Masyadong maliit yun. Oo. Mamaya, pang 100 ako, maliit yun. Lakihan mo yung psychological wallet mo. Tsaka hindi mo deserve pang 100,000. Hindi mo deserve pang 1 million. Dapat nag-10 million, 15 million. Pwede po yun. Okay po ba yun? Lakihan nyo lang. Okay? Tapos ako po, when it comes to attitude, ako lang naman to, wag po kayo magalit sa akin. Ha? I'm not believer of positive mentality kasi. Ako lang naman, ha? Yung iba sa inyong sasama na ng tingin, ha? Ako lang naman to, may kanya-kanya tayong perspective, eh. Ako ang perspective ko, positivity is the result of having gratitude in your heart. Diba? Kasi ang hirap po kontrolin ng mind. Okay lang ba talaga kayo? Oo. Pero pag grateful ka kasi sa lahat na na-experience mo, mas masaya ang buhay. Maging thankful ka lang. Sabi nga ni Jim Rohn, di ba? Be thankful for what you have while achieving what you want. Habang daw ina-achieve mo yung gusto mo, maging thankful ka. Regardless po. Kumbaga kahit sa maliit na bagay lang. Wala, pagdukot mo sa bulsa mo, may 5 piso. Okay lang yun. Sabi mo pa rin, thank you Lord, may 5 piso. Yung iba nga, nanghihingi pa ng 5 piso, magkalima lang sila. Magigets mo yung point? Pag uwi mo, walang pagkain, maging thankful ka pa rin. Yeah, grabe Lord, thank you. Kasi bakit? Fasting is healing, eh. Baka sa mga nakaraang araw, lamong ka ng lamon. Sabi sa'yo, magpahinga ka muna, ha? Hindi mo na nalalabas yan. Di ba? Yung mga tao daw, pag malaki yung tiyan, beer belly, hindi. Tae yan, nilalabas yan. Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo sa katabi mo, ilabas mo na yan. Yung iba nagtago eh. Sige, subukan mo. Subukan mo lang. Hindi, kidding aside. Di ba, totoo po yun. Di ba, pag grateful ka sa pagkagising mo sa umaga, di ba, wag mo na kayo mag-cellphone, wag kayo atat sa negosyo. 30 minutes, be grateful lang. Pagtingin mo, nandiyan yung asawa mo, thank you, asawa. Kahit di mo naman sabihin verbally. Hawakan mo lang sa ulo. Di ba? Di ba, thank you Lord sa asawa ko. Di ba, kahit negative. Pag hindi naging positive, kunin nyo na Lord. Di, walang ganun. Thankful ka. May anak ka, maging thankful ka. Di ba? AGG, maging thankful ka. Dati di mo alam kung ano gagawin mo sa buhay mo. Ngayon, nasa AGG ka na, alam mo na kung ano gagawin mo sa buhay mo. Tama? Sabihin nyo nga, I'm rich. Sabi mo, I am rich. Sino po dito, yung may kayang uminom ng malinis na tubig, may access sa malinis na tubig? May kausap pa ako dito. Lahat naman tayo may access sa malinis na tubig. Tama po ba? Nakakaligo kayo? Yes. Yung iba, hindi? Di ba nakakaligo tayo? May bubong kayo? Nakakakain kayo? Di ba 3 beses sa isang araw? Sabi ng iba, hindi 5 ako 5. Iba 6 pa. Nakakain kayo? May access sa tubig. May bubong kayo sa bahay. Yung iba tumatahimik na. May bubong ba sa bahay? Pag nakakakain kayo 3 beses sa isang araw, at least may access kayo sa tubig, may bubong yung bahay nyo, may tinitiran ka. You are part of the 56% na pinakamayaman na tao sa buong mundo. We're not talking about money.
We're talking about access dun sa needs mo. Richness na yun. Nakakainom ka, be grateful oh. Ang dami, punta kayo ng ibang bansa, punta kayo ibang lugar, wala silang access sa Africa. Wala silang access sa malinis sa tubig. Oh, ikaw, pag umiinom ka ng tubig ngayon, minsan nga sinasayang mo pa eh. Oh. Sa Africa punta ka. Lahat tayo may cellphone. Yes. Tama ba? Yes. May naka-pager pa ba dito? Wala naman na, ano? Lahat tayo naka-cellphone. Yung battery ng cellphone natin, some of it, ang tawag dyan lithium battery. Ang lithium battery po, para ma-harvest siya, kailangan machine. Kasi pag dumapo siya sa balat, pwede mo siyang ikamatay. Ganon siya ka-dangerous. Oo. Alam nyo ba, in some parts of Africa, tinanggalin lang yung video sa YouTube eh. In some parts of Africa, ang nag-harvest ng lithium battery, tao. May sobrang laking, talagang ang lalim. Sa video yun eh. Lalim mo. Tapos ang naguhukay mga tao. Tapos dun sa video, maririnig mo sumisigaw, help me, kasi mamamatay na siya eh. Oo. Tapos alam nyo po nakakalungkot dun sa video pag pinanood nyo. Pag naalala ko, medyo na basta, pag napanood nyo siya, although wala na ngayon, hindi ko alam makikita nyo pa sa online, may mga tao dun, wala, nakabulag, patay na. Alam nyo mga tao, naguhukay pa rin. Kasi the only way for them to eat is mag-serve 8 hours dun sa mining na yun. Oo. Tapos mainit lang, nagre-reklamo ka. Nagigets nyo? O, kaya pag nainitan kayo dito, be thankful. O, malamig sa ibang bansa pag nag-tour na kayo. Magsawa kayo maglamig. Nagigets nyo? Di ba? Kunyari ngayon, mainit. Imagine nyo po, mainit, di ba? Mainit yung panahon. Di ba? O, at least ikaw, hindi na nagbabayad ng sauna. Para mainitan lang. Yung iba, nagbabayad, nagpapatayo pa, magkano yun? 80, 100,000. Ikaw, lumabas lang, sauna na. Libre pa. May vitamin D pa. Sa sauna, wala eh. Diba? So, ganun. Kung baga, whatever it is that you are doing in life, or whatever it is that you have, be thankful po. Kasi minsan, hindi mo alam, mas blessed ka pa pala sa ibang tao. Ito mas malupit. Kung ano yung meron ka, yan pala yung pinapangarap ng ibang tao. Kaya be thankful. Pag uwi nyo, magpasalamat kayo. Pag sinabing AGG distributors, AGG leaders, walang reklamador dito. Wala tayo, thankful. Sabi mo sa katabi mo, maging thankful ka. Sa kabila, sabi mo, maging thankful ka. Ako po, if you're going to ask me, it's a mortal sin. Sabihin nyo, mortal sin. It's a mortal sin na magreklamo sa buhay. It's a mortal sin. Although may joke dyan. Di ba may joke dyan? Di ba araw-araw daw may blessing? Ano? Ayan. Di ba araw-araw daw umuulan ng blessing? No. Tapos di ba ikaw nakasimangot ka, umulan ng blessing. Yung blessing nag-bounce, pumunta dun sa katabi mo kasi nakangiti siya. Kaya ganun siya. Tignan mo yung katabi mo. Sabi mo, umiti ka na. Sabi mo, pag hindi, yung blessing mo sa akin mapupunta, ikaw din. Di ba? Okay pa ba kayo? Yes! Natututo ba? Yes! May balabas sa ilong na, misa mo na. So, maging grateful tayo. Okay ba yun? Regardless. Di ba, negative asawa mo, maging grateful ka. At least, ikaw may asawa, yung iba, hinahanap yung forever, di na nga makita eh. At least, ikaw may pag-ibig na. Okay ba yun? Hindi ka nga lang sinasabihin ng I love you, minumura ka pag umaalis ka, pero at least may asawa ka pa rin. Okay ba yan? Okay ba yan? Dapat maging grateful tayo. Okay ba yun? Ayan. Aside from that, believe. Sabihin nyo, believe. Sabihin nyo, dream. Believe. Survive. Starstruck. Yan, believe. Ayan. Number 1, believe in the community. Sabihin nyo, community. Inisa ko na lang. Believe in your upline, believe in your downline, believe in your leaders, your partners, believe in your crossline, helpline. So lahat, we have to believe in each and every one of us. Kasi wala pong unit ang success. Diba? Hindi siya. There's no man in an island. Hindi lang kaya ng isang tao yan. Lahat tayo kailangan natin magtulungan para maging successful tayo. Pag nagtulong-tulong tayo, mas madali yung magiging success na mapupuntahan po natin. Okay po ba yun? So you have to, ako po, I would suggest, you have to believe, really believe in your upline. 100%. You have to have the conviction na yung upline ko
or coach ko or mentor ko, kung ano man yung tawag nyo. Di ba? Paniwalaan nyo yan. Especially kung katulad ko po kayo. Kasi minsan, madaming tao sa labas hindi ka pinapaniwalaan eh. Minsan nga, hindi ka pa pinapaniwalaan ng mga taong nakapaligid sa'yo. Worse, yung mga reason kung bakit ginagawa mo yung business, sila pa yung ayaw maniwala sa'yo. Pero merong isang tao na naniniwala sa'yo. Yun yung upline mo. Tama? So minsan, kahit madaming tao hindi maniwala, pero kahit isa lang, kahit upline mo lang yung maniwala sa'yo, 100% sure ako pwede magbago yung buhay mo. O kaya magpasalamat kayo sa upline nyo. O kasi bakit? Tanungin nyo ako bakit? Hindi ka kaano-ano niyan. For majority of us, hindi tayo kaano-ano niyan, pero tinutulungan tayo maging successful. Tama? So kaya we really have to appreciate them. Diba? Pag ginaguide po kayo ng mentor nyo, coach nyo, upline nyo, kung ano man yung tawag nyo sa kanya, makinig po kayo kasi walang ituturo yan na mali. Kasi ang goal niyan, baguhin mo yung sarili mo, i-push ka. I-push ka ng i-push para makuha mo kung ano yung gusto mo. Okay po ba yun? So wag. Oo. Tsaka isang key para mas mabilis po, para mas kasi pag madikit ka daw kay upline, mas nabibless ka kasi lahat ng learnings niya napupunta sa'yo eh. Secondly, pag wala ka pang kumpiyansa sa sarili, ang number one na belief na dapat napapasa sa'yo, yung magkaroon ka, manggagaling sa upline mo yun eh. Kasi yung upline mo, 100% naniniwala siya sa ginagawa niya. 100% naniniwala siya sa'yo. So, kailangan mo yung belief na yun mapasa sa'yo. Kaya kailangan mo yung upline mo, yung coach mo, yung mentor mo. Importante yan, ha? Okay? Okay ba yun? Yes! Oh, pero, sabihin na pero, oh, hindi ka papayamanin ng upline mo, ha? Hindi naman yan genie. Baka mamaya, ikaw daw, ha? Push. Baka mamaya gawin mong genie. My wish is your command. Huwag ganon. Parang tumahimik kayo bigla. Oh, your wish is your command. Yung upline natin, yung coach natin, yung mentor natin, guide lang yan. Para hindi tayo maligaw. Diba? Yung pagtipong taliwas ka na sa ginagawa mo, nada-down ka, i-up ka. Diba? Nadidistract ka, ibabalik ka. Diba? Alam niyo yung pag nasa highway ka, may barricade. Ganun yung, yung upline. Siya yung barricade. Para dire-diretso lang. Hindi ka lalabas. Kasi pag lumabas ka, mamamatay ka. Totoo naman eh. Pag hindi mo kinuha yung pangarap mo, wala na. Okay lang. So kaya, pangalagahan niyo yung mga upline nyo, magpasalamat kayo, maging thankful kayo dyan. Sabihin nyo sa upline nyo, upline, o kung ano man yung tawag nyo. Sabihin nyo, upline. Tignan nyo yung upline nyo. Sabihin nyo, upline. Sabihin mo, thank you so much. Sabihin mo, simula ngayon. Mas malakas, simula ngayon. Hindi na ako magiging sakit ng ulo. Sabihin mo, upline. Tignan mo. Sabihin mo, upline. Ililibre kita mamaya. Sabihin mo. Matawa si mo. Sa mga may upline dito. Gusto niyo kumita ng malaki? Mas malakas? Ilibre niyo po yung mga upline niyo. Tama, di ba? Tanungin niyo ako bakit? Ang mayayaman po ng lilibre, hindi nagpapalibre. Kaya mamaya, yung mga upline nyo, ilibre nyo. Sinabi ko bang mamahaling restaurant? Libre nyo ng candy. Start small. Yung mga upline, sayang. Kaya rin, nauuhaw na. Wala kang pambili ng bottled water. Bili ka ice tubig. Di ba? Tas ikaw kumagat. Uhaw ka na din. Kagatin mo. Di ba ganon? Bili ka sa tindahan, straw. Di ba? Lagay soft drinks doon. Di ba? Kasi mas masarap pag nasa plastic kesa sa nasa bote. Di ba? Sabi mo sa upline mo, ako muna, try ko kasi baka hindi masarap. At least nilibre. Tama po ba? Ayan. Hindi, kidding aside, pasalamatan niyo po yung mga mentors sa upline coach natin. Okay? You have to believe in your leaders, your partners. Okay, layman's terms sa ating mga downlines natin. Okay, tignan mo yung mga downline mo. Sabi mo, thank you downlines. Thank you partners, leaders. Okay, sabi mo, maraming salamat for the trust. Tignan nyo yung mga partners nyo. Tignan nyo. Sabi nyo, partner! Ikaw na ang susunod na milyonaryo dito sa AJG.
Oo. Oh, sabihin mo sa partner mo, partner! Pag yumaman ka, pautangin mo ko. Wag na. So you have to believe. Okay po ba yan? Oh, pero, sabihin nyo, pero, hindi ka papayamanin ng downline mo, ha? Oh. Sabi nung iba, buti na lang, wala akong downline. Buisit. Sabihin nyo, partner. Lagi tatandaan from the word partner. Ang partner po, sabihin nyo partner. Downline or whatever you want to call it. Diba? Yung iba kasi leaders. It's just a reflection of you as a leader. They are a reflection of you as a leader. So, kung medyo nakukulangan ka as a leader sa mga downline mo, baka kulang ka din. So, it's a reflection. Kumbaga, mirror mo sila. Parang anak. Ganun lang naman eh. When it comes to leadership, it's about raising your child eh. Di ba sabi nga ni John Maxwell, the best way for you to lead your people is to treat them as your own child. Kasi ang bata po, hindi siya natututo. Ako po, may 2 years old ako na anak. Kahit anong sabihin ko sa anak ko, hindi sumusunod eh. Ganun talaga. Buwisit talaga yung mga bata eh. Gary, don't go out. Lalabas. Diba, don't eat that. Ganun talaga. Pero pag pinakita mo sa kanya, don't do that. Don't go out like this. English eh. Kasi English ay mga anak ko, kaya hindi ko nakakausap yun eh. Kasi Inglesero eh. So, pag lalabas, diba? Don't go out, it's dirty. Dirty, yak. Papakita mo yak. Dumi. Diba? So, ganun din sa mga leaders natin tsaka mga partners. Hindi mo pwedeng sabihin, ma'am, respect ka na. So, kailangan pakita mo, ganito ma'am, respect ha? Yan. Ikaw naman. Tapos pag hindi sumunod, magpakahirap ka na habang buhay. Papakita mo. Ganun talaga eh. Tapos alam nyo minsan sa mga leaders, may mga downlines ka talaga or partners or leaders na medyo mahirap talaga turuan. Part po yun. Hindi po lahat ng bata pare-pareho. Same goes with us. Hindi lahat ng tao pare-pareho. May mga mabilis matuto, may mga mababagal. Okay lang po yun. Habaan lang natin yung PC natin. Pag wala na kayong PC, pag-quitin nyo na lang. Ganun lang naman. Patulong kayo. Okay ba yun? Kaya we have to believe in our cross. Kasi may too much familiarity po yan. Pag kayo lang yung lagi natututo. Kaya nga ang galing ng AGG kasi may mga training teams eh. Lumilibot para hindi lang ikaw yung mukha kasi mananawa yan. Try nyo kumain ng adobo araw-araw kahit masarap. Mananawa kay. So kailangan may ibang mukha, may ibang knowledge, may ibang wisdom kasi nobody knows everything. Wala pong tao na alam lahat. You really need some help from other people. Kaya it's a unit. We're a unit. Community tayo. Sabihin nyo community. So yes, we have different teams. Pero pag sa AGG, pag pinagsama-sama mo, pag may mga anniversary, we're still one unit. Community po tayo. Okay po ba yun? Kaya dapat magtulungan tayo. Tignan mo nga yung katabi mo. Sabi mo, thank you. Part ka ng community ko. And so second, you have to believe in our company. Sabi mo, company. Yan. Grabe, no? Proud ba kayo na taga-AGG kayo? Yan. So ako po, talaga nung pumunta ako ng anniversary, medyo kinilabutan po talaga ako. Ang sarap kasi sa feeling na talagang maging part ng isang community na talagang one unit tapos nagkakatulungan. Tsaka 20 years, sabi niyo 20 years. Mas malakas. Iba po ang 20 years. Kahit pagbali-balik ta rin mo po. Kasi 20 years, hindi lang po yan success. Hindi lang po yan pataas lagi. May mga challenges din po. And me personally, doon ako parang na-excite talaga or parang nanggigil lalo. Kasi ako na po magsasabi sa inyo, wala po sa ibang company na nakapag-create na yung event nila, lahat, puro networkers. So, if I'm not mistaken, that's 8,000 or 10,000 people in Araneta. Tapos lahat. Grabe, sayang yung iba hindi nakapunta, no? Persians, Diamond. Oo, grabe. No? Okay, mag-alala next year.
Philippine Arena. Joke lang. Naka-live. No, may ari ako kay Doc nito. Pero 20 years, grabe guys, we're very proud and madami pa po. Mamaya, dapat may kasunod to pero pinigilan lang ako Sila na daw So, mamaya, ma-appreciate nyo kung ano yung ginagawa, especially our management. So, we have the VPs, we have the board of directors, us with the training team. Yung hard work nila, not just to keep the company afloat, but to keep it relevant. English yun, Oo. To keep it relevant in the market. Mahirap po kasi yun Parang Nokia. 'Di ba? Ang ganda ng Nokia kahit ibato mo, hindi nasisira Pero kahit gaano siya katibay, pero dahil hindi siya nag-innovate, hindi siya naging relevant sa market. Pero with us, hindi napapagod Oo. Alam nyo, we're very, very much privileged na yung CEO natin, ang galing talaga ng utak. Kumbaga naiisip pa lang ng iba ginagawa niya na. So kaya, grabe po. Tapos yung mga lalabas pa, tapos may announcement mo sa June 1 sa international. Tapos July 10. Tapos August 20. Mamaya na yun, ha? Proud ba kayo na nasa AGG kayo? Palakpakan naman natin. Ayun. Ibig sabihin, bilisan ko na daw. Yan. No, believe in yourself. Naniniwala ba kayo sa sarili, no? Maniwala po kayo, ha? Oo. Di ba yung laging kinikwento sa atin ni Sir Arnel, bago ka pa pinanganak, panalo ka na? Kasi di ba nung naglabing-labing yung parent natin, di ba naglabas yung parang millions ata? Millions. So there's a study, billions pa yung tatay natin ng sperm cell. Di ba? Tatantini. Ganon. Tapos lumabas ikaw. Isipin mo, 3 milyon, 4 na milyon, some of them sabi 5 billion daw yung nilabas. Di ko alam kung ano yung tamang numbers dun, science yun Basta madami, milyon. Yung tinalo mo, bago lumabas yung mukha mo, tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo sa katabi mo, tanggapin mo na. Ganyan ka na talaga, pero na. Nag-e-echo, Brad. Oo. Tapos magpapareject ka lang, ayaw mo na? Di ba? So, dapat tuloy-tuloy lang. Okay ba yun? So, believe in yourself. Maniwala po kayo kasi walang tao kahit naniniwala sa inyo yung upline nyo, yung mentors nyo, yung crossline nyo, yung company, kahit naniniwala na kaya mo baguhin yung buhay. Pero kung ikaw hindi, baliwala rin. Okay? Basta lagi nyo tatandaan, hindi po kayo nabuhay dito na para ipanganak, mag-asawa, magtrabaho, magbayad ng bills, mamatay na. Lahat po tayo dito, pinanganak para maging inspirasyon. Tanungin nyo ako bakit? Kasi yung story mo, pag sinare mo sa madaming tao, pag naging successful ka na, hindi lang ikaw yung magiging mai-inspire. Hindi lang ikaw yung magiging successful. It's our job na maging successful. Okay? Para yung mga tao nakapaligid sa atin na dati hindi naniniwala, maniniwala na sila na kung nakaya natin, kaya din nila. Kaya it's our responsibility. Okay po ba yun? Tapos commit. Sabihin nyo, commit. Pag sinabing commitment, di ba tao, ngayon, I'll try, I'll do my best, I'll do whatever. Patay kung patay na lang. Okay ba yun? Huwag na natin ganun. Basta patay. Sabihin mo, patay kung patay. Tingnan mo yung katabi mo. Sabihin mo, pag nag-quit ka, mas malakas. Sabihin mo, pag nag-quit ka, papatayin talaga kita. Sir Mark, nag-e-echo. Okay na? Hello. Okay na? 5 minutes. So, commitment. Okay ba yun? Sabi mo, patay kung patay. Pag sinabing commitment, ano lang? Bilisan na natin. Nandiyan na sila. Excited na ba kayo? Yes! Ayan, labas na yan. Ayan na. Ayaw na lang ako matapusin. Okay pa ba kayo? Yes! Pag sinabing commitment, walk the talk. Yun lang yun. Ayan na. Sabi dito, many people join the AGG excited, dream big, talk big, and imagine better. Never. Ayan. Pag naka-experience tayo ng challenges or pressure, many people quit. Not because they lack potential. Lahat tayo may potential. The reason they quit, because they lack commitment. Pag sinabing commitment, kung ano yung sinabi mo, yun lang yung gagawin mo. Period. Tama na yan. Google nyo na lang. And, so AGG is not only building income, it is building characters. The reason why we are experiencing challenges, kasi para ma-transform natin yung sarili natin. Okay po ba yun? Yeah! Sabi nga kanina, pag binago mo yung sarili mo, mababago mo yung buhay mo. Yan. So, walk the talk lang tayo. Walk the talk. Sabi mo sa katabi mo, walk the talk. Merong, okay lang magkwento? Siguro mga 3 kwento na lang, tapos na tayo.
So meron isang businessman, ang business niya, private jet plane. Ito, favorite ko po talagang kwento to. Ayan. Private jet plane. Ayan. Ayan. Oy, medyo maayos-ayos na yan compare kanina. Ha? Oh, private jet plane yung business niya. Tapos, ang branding niya, kasi di ba lahat ng businesses, may kunyari, BDO, we find ways, ganun. Siya naman, ang business niya, ang branding niya, safe and fast. Safe and fast. Oh, ibig sabihin daw, safe. Safe ka, hindi ka mamamatay, walang crash or whatsoever. Tapos mabilis. Kung simula Manila hanggang Cebu, 1 hour and 35 minutes yung biyahe. Pag ginamit mo daw yung private jet niya, 35 minutes lang, ganun kabilis. So basically, ang market niya, mga CEOs, multimillionaires, multi-billionaires. So kaso nga lang, unfortunately, after a while, siguro mga 12, 15 years, may nag-crash sa aeroplano niya, dalawa. Dalawa, nag-crash. Yan. So, kung tayo yung businessman, wait lang. Kung tayo yung businessman, chismosa talaga kayo. No? Kung tayo yung businessman, sasabihin lang natin, okay lang yan, baka human error or whatsoever. So, pabayaan na natin, bayaran na lang natin kung ano man yung casualties. Pero alam nyo, siya yung businessman, sabi niya, hindi pwede. Sabi niya, ang business ko, ang tagging ko, safe and fast. Sabi niya, hindi na safe. May nag-crash dalawa eh. Fast na lang. Madali kang mamamatay, sabi niya. So, hindi na daw pwede yun. So, ang ginawa niya, in order for him to find out kung ano yung reason ba't nag-crash, kailangan niyang magpalipad ng eroplano, katulad ng model nung dalawang nag-crash. So, pinalipad niya, until certain height, hindi na control sa turbulence, magka-crash na. Tapos bago mag-crash, napalipad niya. Naging helicopter. Masyado kayo seryoso sa buhay. So napalipad niya. So sabi niya, yun, alam ko na kung ano yung problema. Alam niyo ginawa niya, lahat ng bumili sa kanya ng private jet, tinawagan niya. Sabi niya, wag niyo munang gagamitin. Ako to, yung may-ari ng ganitong company. Wag niyo munang gagamitin yung private jet ko kasi unfortunately, dalawa dun sa private jet ko nag-crash. So gusto kong nalaman ko kung bakit. Tapos gusto kong i-upgrade yung mga private jet nyo para hindi nyo ma-experience yun. Kasi masisira yung branding niya eh. Diba? So, ang ginawa niya, sabi niya, pag nag-travel kayo, first class, business class, or whatever, kasi mga businessman yung mga, mga customer niya. Ako magbabayad, wag nyo lang gagamitin yung private jet ko. Tapos yung hotel na pag-i-stayan nyo, bonus ko, ako na din magbabayad. Basta wag nyo lang gamitin. So in short, kinuha niya lahat, in-improve niya, in-upgrade niya, yung mga kakabili lang sa kanya, in-upgrade niya without, alam niyo malupit, without asking for a penny or $1. Lahat inayos niya. Yung company niya na multi-million, bankrupt afterwards na ginawa yun. Tapos na yung kwento. Pero after nun, alam niyo nangyari, because of that commitment, ang nangyari, sobrang daming bumili ng private jet. Instead na multi-million company siya, ngayon multi-billion company na po siya. Because of that commitment. So anong moral story ng story? Anong moral story ng story? O basta yun na yun. Gagalaw pa ba to? Ayun. Kung ano yung sinabi mo, yun yung gawin mo. Kapag sinabi mo sa AGG, babaguhin ko yung buhay ng family ko. Brad, wala kang karapatang umalis dito hanggat di mo pa nababago yung buhay ng family. Diba? Pag sinabi mo sa AGG, yayaman ako. Hanggat wala ka pang nakikita na multimillion dun sa Bibo app mo, wala ka pang karapatang umalis dito. Hanggat di mo pa nabibili yung sasakyan na sinasabi mong bibilin mo, wala kang karapatang umalis dito. Okay ba yon? Ganun lang yun. Di ba? Wala na yung ganito, gano'n. Try. Wala. Patay kung patay. Kung ano yung sinabi ko. Kasi pag bumapasok ka ng trabaho, kung ano yung sinasabi ng boss mo, ginagawa mo. Hindi mo naman pangarap yung kinukuha mo dun eh. Tama, mali? O dito, yung pangarap mo yung kinukuha mo eh. Kung ano yung sinabi mo sarili mo, Brad, patunayan mo. Hindi naman habang buhay magtatrabaho ka. Nag-gets mo yung point? Oo, tsaka kaya mo yun. Lahat naman ng gusto mo, nandyan na. Mamaya natin pag-usapan yan. Basta walk the talk, ha? Oh, lastly, discouragement. Sabi niyo, discouragement. Oh, sino dito na discouraged na? Minsan kasi ganun yun eh. Katulad nung sabi ko kanina, high yung emotion mo, talagang excited ka. Di ba? Yaman. Tapos biglang, yung experience mo iba. Puro rejection. Yung expectation mo, tas yung reality mo, hindi nagmi-meet. Ito pa malupit. Di ba? Hataw ka naman ng hataw, walang nangyayari. Di ba? Madi-discourage ka talaga. Part po yun. Sabi mo sa katabi mo yan, part yan. Hawakan mo yung katabi mo, sabi mo, part yan.
Oh, ako po, pag sinabing discouragement, sabi niyo discouragement. Oh, it's a mental battle eh. Oo, minsan hindi ka na matutulungan ng upline mo dyan. Mm. Oo, it's a personal battle kasi. Oo, silent killer yan eh. Kasi utak mo pa lang eh. O, tatapusin na sa utak mo yung, alam mo yung, baka hindi naman talaga totoo yung ginagawa mo, pinapaniwala mo lang yung sarili mo. Oh, it's a mental battle. Ayan oh, silent battle. Yan, discouragement attacks the mind before it kills your vision. Oh, English din yan eh. Yung hirap na hirap ka na, sabi hataw lang daw. Pero wala eh. Pagod na yung utak mo physically, pagod ka na mentally, pagod ka na yung vision mo, nagtutututu pa talaga to. Sino naka-experience ng ganun? Yan. Lahat ba? Lahat? Yes! Lahat ba? Yes! Oh, charge lang po kayo. Balik-balik lang kayo sa office pagka ganun. Okay? Kasi nga, as I've mentioned, it's a silent battle. Huwag mo nga hayaan na talunin ka kasi hindi mo nga kaya mag-isa. Kaya kailangan mo ng ibang tao. Kaya pag nadi-discourage po kayo, balik-balik lang kayo dito. Balik, diba sabi sa nga, balik-balik ba? Diba, balik-balik ba? Balik-balik lang. Kaya nga, di ba, good learning and listening attitude, repetition is power. Balik lang. Balik lang. Uy, sabi mo sa katabi mo, balik lang. Di ba, training lang. Di ba, gamit lang ng produkto. Minsan kasi, alam mo yun, nag-aantay ka ng quick result. Ganun kasi minsan eh. Di ba? Hindi ko alam kung pare-pares tayong guilty dito, no? So, minsan pag ginagawa mo yung ganitong business, especially AGG, nakita mo, ang dami ng may resulta eh. Di ba? Sometimes you tend to compare eh. Bakit sila? Nakuha na nila, ako hindi pa. No? Sila 6 months pa lang, nagkasasakyan na. Ako, 3 years pa lang, pumapalakpak pa rin. Oh. Ha? Sila 3 months pa lang, 1M na oh. Ako, 5 years na, 100,000 pa lang yung... Oh, meron pa tayong distributor dito. After 5 years, kagad siya naging MC. Pero ngayon, meron na siyang house and lot, meron na siyang Camaro, meron na siyang Everest. Oh. May-ari na siya ng isa sa mga BCO natin. By the name of Rafael Vergara. Dating konduktor lang po yun. Oo. Oo. Isipin nyo kung tumigil siya. Ito malupit. Si Rafi po, ang daming naging Millionaires Club member under his organization. Ang dami ding nagkaroon ng sasakyan. Nakabuild din sila, not just here in the Philippines, internationally. Imagine nyo po, kung nag-quit yun. Ang daming tao, kung ano yung buhay nila, ganun pa rin sila. Diba? Yung mga nasa Africa na leader niya, sana hindi nakita yung AGG. Pero dahil sa kanya, dahil tumuloy siya, ang dami naging successful, ang dami na bago yung buhay. Kasi na-inspire sa story niya eh. Tama? So anong purpose po nun? Kailangan mo talagang pagdaanan yun. Kasi it's a test. Diba? Itetest ka kasi bago ka magkaroon ng testimony. Ganoon naman si Lord eh. Diba? Tignan ko nga kung kaya nito. Yaman-yaman ka ha? Tigi. Diba? Pressure kita. Wala kang pambayad sa hub no. Ha? Power, power! Yaman ako! Sige, tignan natin. Hindi kita papakitain ng 3 years. Ha? Sabihin mo, no? Power! Ako na, nasa event ka. Ako na susunod namin na. Diba? Sumisigaw si Doc after. Wow! Patas mo na event, wow! Sabi ni Lord, lakas ng loob ah. Sige. Lahat ng kakausapin mo, mga 1,000, lahat i-reject ka. Pero yung pang 1,001, magme-megaverse na. So, itetest ka muna. Ganun talaga. Part po yun. Huwag kayong magpapapigil dun sa discouragement. Okay? Kasi tanongin nyo ako bakit. Madami pong nag-aantay ng story nyo. Madaming tao maniniwala sa business natin kasi naging successful. Kapag tumigil ka, saan na lang dadamputin yung mga tao na yun? Kaya it's our responsibility, as I mentioned, commitment and discouragement. It's our responsibility to become successful. Kasi yung story mo, madami makaka-relate yan. Di ba? Okay lang ba kayo? Yes! O kaya, tignan mo yung katabi mo. Sabi mo, inaantay ka na ng success mo. Di ba? Yeah. So, majority of us, sabihin nyo majority.
Lagi niyong tatandaan, kaya tayo na-discourage kasi we're going out of our comfort zone. Kasi nire-reach natin yung full potential natin. Merong isang lalaki bumili siya. Okay lang magkwento. Yan. Merong isang lalaki bumili siya ng BMW Z4 sports car. So tapos 6 months pa lang, pabalik-balik na ng kasa. So tinanong siya nung mekaniko, sabi sa kanya, "Sir, ba't pabalik-balik sa kasa yung sasakyan mo? Anong ginagawa mo dyan?" Sabi niya, "Hindi ko alam. Basta dinadrive ko lang." Sabi ng mekaniko, "Saan mo dinadrive, sir?" "Sa city." "Other than city, sir?" "Wala, city lang." Diba? Ikot-ikot lang ako. Sabi nung mekaniko sa kanya, "Kaya nasisira, sir." Kasi hindi niya nare-reach yung full potential niya eh. Kasi sir, yung sasakyan na binili mo, sports car yun. Hindi naman sinabing city car yun, sir eh. Hindi naman sedan yun eh. Sports car yun, sir eh. Yung makina nun, created para lagi mabilis. So kailangan, sir, pinapalo yan ng mabilis para hindi siya nasisira. Kasi nga, hindi niya nare-reach yung full potential niya eh. O bakit tayo na-discourage? Simple. Hindi natin nare-reach yung full potential natin. Kasi alam naman natin dito sa loob, alam mo naman may bubuga ka pa eh. Tama ba? May ibubuga pa ba? May kakayanin pa ba? O saka na tayo mag-quit pag binigay mo na yung best mo. Kasi for sure, pag binigay mo na yung best mo, lahat ng gusto mo, makukuha mo naman eh. Tama? So please, reach your full potential. Baka may hindi ka pa binibigay. Diba? Baka ang dami mo pang reservation. Sabi nga ni Les Brown eh, live fully, die empty. Diba lahat ng kaya mo ibigay, ibigay mo na. Huwag mo nang i-reserve. Ano pa ba inaantay mo? Baka mamaya yun na lang yung kulang eh. Diba kasi lahat ng gusto natin tapos na. Gusto nyo maging MC. Ang dami nating sash ng MC. Mamaya kukuha ko, pila kayo, bibigyan ko kayo isa-isa. Madami tayong yung plaque, yung MC, yung trophy. Dami din sa baba. Bigay ko kayo. Tapos na yun eh. Susulat na lang yung pangalan nyo dun eh. Kaso hindi nyo pa binibigay yung best. Kaya wala pa. Pero pag binigay nyo na yung best, hindi susulat na yung pangalan. Tama? O, tignan mo yung katabi mo. Sabi mo sa katabi mo, ibigay mo na yung best mo. Oo. Tama? Kaya, alright. So be excited. Sabihin nyo, excited. Ayan. So excitement is one of the most powerful energies in AGG. Kasi we're dealing with people. Sabihin nyo people. So ang business natin, people's business po to, no? Ang negosyo natin, tao. Tignan nyo nga yung katabi nyo. Mukha bang tao yan? Tao ba yan? Tao? Negosyo natin yan, ha? Okay ba yan? So people are naturally drawn to energy, vision, passion, positivity, and feelings, no? So laging tatandaan, we are in the business of transferring our emotion to other people. So pag masaya ka, mas nakakadraw ka ng attention. 'Di ba? Mas positive ka. So mas nakikita ka ng tao, mas attractive ba? 'Di ba? So pero pag madami kang problema, lagi ka nakasimangot. Tingnan niyo yung katabi mo. Sabi mo bawal sumimangot dito. Tingnan mo. Sabi mo bawal sumimangot dito. So pag nakasimangot ka, 'di ba may mga kaibigan tayo? Pag lagi pinag-uusapan problema, lumalayo ka eh. 'Di ba? Tipong problema na naman. Alam nyo ba si ano? Lalayo ka talaga eh, no? Pero pag laging pinag-uusapan, masaya lang. 'Di ba parang ayaw mo umalis? Kasi masaya lang, tama ba? So sa business natin ganun. Dapat pag nasa AGG ka, lagi ka nakangiti. Oo, ngiti nga kayong ngiti. Oo, tsaka may study dyan ha, yung ngiti. Alam niyo ba kung gaano ka-powerful lang smile? Oh, sabi nung iba, sir, di kasi ako makasmile. Bakit? May uwang. Biro lang. May study sa pagngiti. Merong isang businessman sa US. Ano siya, sobrang magaling siya na businessman. Hinire siya ng isang university. Tapos yung university may 24 students. Tinuruan niya kung paano magbenta kasi nga magaling siya ng business eh. So hinati niya parang 24 students, 12 team A, 12 team B. So tinuruan niya lahat paano magbenta, etc. Tapos after 6 months, after nung training nila, after nung lecture, mayot kayo magpakarami. Pinag-business niya. Sales. Tapos yung team B, team A, team B parehas lang. Pero dun sa team B, tinuruan niya specific. Specific. Sabi niya sa team B, kasi gusto niya mag-test eh, kung gaano ka importante yung emotion. Sa team B, tinuruan niya, sabi niya, kayo, paglabas niyo pa lang ng bahay, pagkagising niyo, bago kayo matulog, basta buong araw dapat nakangiti kayo. Regardless kung yung bibili sa inyo, bibili or hindi. Basta nakangiti lang kayo. Oo, basta nakangiti. Paglabas, ngiti lang. Yun. Tapos after 6 months, natapos yung test niya, tinanong niya yung sales. So team A, mataas yung sales. Team B, mataas din. Pero sa team B, very specific, very significant yung upraise.
40 to 60% mas mataas yung sales nila kumpara dun sa Team B. Because of one specific instruction. Ngumiti. Ngiti lang. Okay ba yun? Oo, ngiti lang kayo. Kahit anong mangyari. Paglabas nyo mamaya, ano tutulong mo dun? Power ba? Power. Di ba, pag nakita ka dito ng upline mo, ng coach mo, no? Grabe, nasa third floor ka, nasa cashier ka. Ba't ka nandito? Dami mong pain siguro. Di, wala ka ako invite eh. Masaya lang, tama ba? So, dapat masaya lang. Yan. Lastly, yan, di pala. Focus, sabihin nyo focus. Ako po, pag sinabing focus, isa lang, sabihin nyo focus. O IPAs lang, sabihin nyo IPAs. O ano ba yung IPAs? Income Producing Activity. Doon ka lang mag-focus, wala nang iba. Okay? Maganda na ba si AGG? Maganda yung products natin? Maganda yung services? O mag-focus ka na lang. Hindi na question po dito sa AGG kung yayaman kayo o hindi. Ang question na lang, kailan? Kailan kayo yayaman? So kung gusto nyo pang mapabilis, araw-araw dapat may ginagawa ka. Doon ka lang nakafocus. Kasi di ba sabi nila, what you focus on, expand, increase, and multiply. Pag nag-focus ka sa distraction, dadami yung distraction mo. Pero pag nakafocus ka sa activity mo, dadami yung activity mo. Pag dumami yung activity mo, dadami yung grupo mo. Pag dumami yung grupo mo, dadami yung income mo. Pag dumami yung income mo, dadami yung pera mo. Pag dumami yung pera mo, mabibili mo na kung ano yung gusto mo. Nagigets niyo? So, ganun lang siya. Okay, tsaka minsan, pag nakafocus ka sa activity, yung activity nanganganak. Magugulat ka, may na-invite ka, may na-presentan ka. Kunyari, taga La Union pala. Oh, di nagbe-build, doon ka na mag-focus. Magugulat ka yung taga La Union, may na-presentan. Na-close deal, taga Baguio pala. 'Di ba? Tapos sa taga Baguio, presentan mo, may na-close deal ka, taga Tarlac pala. Tapos di mo na mamalayan dahil kakafocus mo sa activity mo, yung grupo mo, iba't ibang lugar na. Nagigets nyo? So, kaya focus activity. Sabi mo sa katabi mo, hataw lang. Okay? Oh, success in AGG usually about doing something extraordinary once. Hindi lang isang hatawan. 'Di ba? Pag sinabing focus on activity, hindi lang yung activity mo isa. 'Di ba? Yung tipong sa isang linggo, Lunes ka lang nandito, 50 yung kausap mo. Pero Martes, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, wala na. Hindi consistent yun. Tsaka hindi din mangyayari yun. Malabong mangyayari yun. Pwede pang mangyari yung 5 araw-araw, 2 araw-araw, 3 araw-araw. Basta nakafocus ka, lalaki at lalaki pa rin yung grupo mo. It's not about the quantity, it's about consistency. Okay ba yan? Yan. Lastly, goals. Sabihin nyo goals. Mas malakas. O, pag sinabing goals, yan, tapos na po ako. Yan. So, sabi ni Jim Rohn dito, if there's one skill that people needs to learn, yan, it is the skill to ask. Di ba sabi sa Bible, ask and it will be given to you. Oo. So, pero ako, I would suggest, when it comes to goals, sabihin nyo goals. O, one word lang, tapos na po ako. Palakpakan nyo naman ako. Yan. Yan. Sir Mark, sino ba una? Sir Mark. Yan. So, pagdating sa goals, sabihin nyo goals. O, isa lang, isang word lang. Be very, very specific. Okay ba yon? Specific. Sabihin nyo, specific. Specific. Kasi lagi nyo patatandaan, sa Animal Kingdom, ang galing ni Lord, tayo lang yung create na may kakayahang mag-imagine. Wala po. Animal Kingdom, tignan nyo yung katabi nyo. Mukha bang animal yan? Sa Animal Kingdom, tayo lang po ang may kakayahang mag-imagine. So, tayo lang ang may kakayahang mag-imagine. Wala nang iba. Yung lion, di ba, hindi niya kayang ma-imagine na magiging giraffe siya. Yung giraffe, hindi niya kayang imagine na, di ba, ima-mindset niya yung sarili niya, ang haba ng leeg niya, magiging hippopotamus ako. Walang ganun. Kumbaga, they act based on instinct. Tama? Tayo, we act based on our principles and belief. Di ba? So, kaya, ang galing ni Lord. Oo. Kasi di ba, we're talking about mindset. Alam niyo kung paano best na po-program ang mindset? Tanungin niyo ko paano? Oh, through image and emotion. Oo. Pag specific image yung pinapasok mo sa utak mo, with emotion, napo-program siya. Tapos, repetition is power, nauulit-ulit. Napo-program siya sa utak mo. Magugulat ka na lang, may mga tao na lalapit sa'yo. Yung pala yung mga tao na makakatulong sa'yo para makuha mo kung anong gusto mo. Ganun siya ka-powerful. Hindi ko alam kung paano siya nag-work, pero that's how it works. Diba? Kaya ganun ka-powerful yung imagine. Imagine araw-araw. Very, very specific.
Tapos automatic na po-program siya sa utak mo. Kasi clear siya eh. Di ba parang kunyari, may memories tayo na malungkot tayo. Image siya na may emotion ng malungkot. Very clear kung ano yung kinakalungkot mo. Pag masaya, very clear, may emotion siya. Oo. Kaya pag specific yung goal mo, nararamdaman mo kasi. Pag hindi siya specific, hindi mo siya nararamdaman eh. Oo. Sabi ni iba, sir, science naman. May science din yan. Sa science. Nakakatawa mo. Yan! Diba? Para mga addict lang, no? Okay. Sa science po, may tinatawag na reticular activating system. Activating system. Na-activate siya pag specific yung image na pinapasok mo sa utak mo. So pag specific siya, lagi kang nare-remind. Na-activate siya kasi specific eh. So bakit kailangan specific? Simple lang po. Pag specific yung sasakyan na gusto mo, pag lumabas ka dyan, kahit anong sasakyan dumaan, yun lang yung nakikita mo. Yun lang. Tapos yung emotion mo. Kaya nga pag specific, kunyari gusto ko Fortuner na black. Kahit saan, kahit may Lamborghini, may sports car, gagano ka lang, wow. Pero lagi, puro Fortuner na black, Fortuner na black. Tapos pag lagi mo nakikita, nai-imagine mo, paano sarap kayo mag-drive na tao? Nai-imagine mo yung feeling pag ikaw na yung nagda-drive. Napaka-importante po nun. Oh, kasi, again, I'm not being biblical, may kanya-kanya tayong religion. Without vision, people will perish. Vision is imagination. Ibig sabihin, pag hindi mo pala nai-imagine yung buhay na gusto mo, even if you have the potential to achieve it, hindi mo siya ma-achieve. Oo. Kaya ako, I would suggest, be very, very specific with the things that you want. Huwag lang maging milyonaryo. Sabihin mo, magkano yung gusto mong kitain para ma-consider mo yung sarili mo na milyonaryo ka. Tapos ma-feel mo. And ako, I hope and I pray. Hindi pala I hope and I pray. I know 100% sure ako na yung mga tao sa loob ng kwartong to, kung ano man yung pinagpipray nyo at gusto nyo makuha, makukuha at makukuha niya. Hindi man this year, pero next year. Okay po ba yun? So that's it for me. Yan.